Oh, hello guys, andyan pala kayo. Sarap uminom ng water, no? Lalo na kapag sobrang init. Very refreshing talaga. Pero alam nyo ba, ganyan na ganyan din yung mga engine ng sasakyan natin guys. Gustong gusto rin nilang nare-refresh. Lalo na kapag sobrang init ng weather o kaya naman sobrang init na napoproduce nila due to combustion. At alam nyo ba, isa sa mga main component ng ating engine cooling system ay ang coolant. No? So ano ba yung purpose ng coolant? Ano ba yung mga types ng coolant? Paano ka kaya makakapili ng tamang coolant sa sasakyan mo? At anong brand ng coolant yung may re-recommend ko sa inyo guys? Yan yung mga sasagutin natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so ano ba yung engine coolant guys? Well, ang coolant, isa itong fluid na umiikot sa loob ng engine natin to absorb yung heat na napoproduce ng engine during operation. At kapag mainit na siya, dadalhin siya sa radiator, pupunta siya sa radiator, at si radiator yung magsisilbi na heat exchanger para palamigin yung mainit na coolant. At kapag malamig na yung coolant guys, babalik na siya sa loob ng engine to do the same process over and over again. Kaya 'di ba, napakalaking role talaga yung ginagampanan ng coolant para mapalamig yung engine natin, hindi ba? Kaya masasabi natin na yung coolant guys is as important as engine oil din. Ganun siya kahalaga para sa ating engine. So ngayon, pag-usapan natin, bakit kailangan nating gumamit ng coolant? Totoo, yung water naman, lalo na yung mga distilled water, is pwede naman talaga silang ilagay sa radiator to serve yung purpose ng cooling the engine. Kung yun lang naman yung usapan, palalamigin yung engine. Kaya naman talaga ng mga water yan. Pero ang problem sa water guys, over time, nagiging cause siya ng corrosion or kalawang sa ating radiator. Hindi lang sa radiator, sa head gasket, or maging sa thermostat natin. Kaya minsan makikita nyo, di ba, pagbukas nyo ng radiator cap ng mga ibang sasakyan na tubig yung gamit, yung makikita nyo may mga kulay brown agad doon. Yun ay kasi dahil sa corrosion na nagawa ng water over time. No? Kaya yung coolant, ang ginagawa niya, hindi siya nakakapag-produce ng corrosion or rust. Kasi meron siyang mga materials na design talaga, specific, para iserve yung purpose ng pagpapalamig at i-prevent yung mga ganyang bagay sa ating engine. Another thing to consider guys is kasi yung water, meron siyang boiling point na 100 degrees Celsius. At kapag sobrang init ng weather, yung engine talaga natin, kaya niyan mag-produce ng temperature na more than 100 degrees Celsius. Kaya kapag tubig ang gamit mo, anong pwede mangyari? Pwede siyang kumulo yung water. Marireach niya talaga yung boiling point. At kapag nare-reach niya yun, pwede itong gumawa ng pressure sa loob ng engine natin. At kapag may pressure sa loob ng engine natin, pwedeng masira yung mga gaskets at iba pang mga components nito. At lalo pang mag-cause ng overheat. Kaya yung coolant, very important talaga yung ginagampanan niyang role kasi mataas yung boiling point ng coolant guys. Kaya compared sa water kaya talaga mas efficient siya sa pagtanggal ng heat sa ating engine at hindi siya nagkukos ng pressure. At same goes sa freezing point sa mga malalamig na lugar. Yung water, zero yung freezing point niya, di ba? Yung coolant way below that. Kaya hindi rin siya nagpi-freeze agad kapag sobrang lamig naman ang weather. So yun yung characteristic ng coolant. Kaya kailangan talaga natin siyang gamitin sa mga engine natin. So ngayon naman guys, pag-usapan natin yung mga types ng coolant. So merong 3 different types ng coolant. Ang number 1 ay tinatawag natin inorganic additive technology o IAT. Ito yung pinaka-old na klase ng coolant. At usually green yung color niya. At hindi na siya ginagamit sa mga modern cars ngayon kasi nga sobrang luma na siya. Kasi less efficient na siya sa mga newer cars ngayon. At hindi lang yan. Mas madali ding ma-worn out yung mga anti-corrosive additives niya. Kaya usually mga ganitong coolant, pinapalitan yan every 2 years. No? At hindi na to widely used ngayon kasi lumang-luma na talaga yung technology na to. Very rare na to. So mahirapan na kayong humanap ng ganitong klase ng coolant. Kasi around 1990s pa ginamit ito sa mga brand new na sasakyan. Ang second type ng coolant guys ay tinatawag nating organic acid technology or OAT. Ito yung ginagamit ng mga modern cars ngayon na coolant.
At madalas color nito ay orange, pink, red, dark green, purple. Yan yung madalas na kulay ng mga ganitong klase ng coolant. At gumagamit ito ng tinatawag nating carboxylic acid para maiwasan yung corrosion. No, more on organic side siya. At dahil mas modern itong coolant na to guys, mas matagal yung lifespan nito. Maabot to ng up to 10 years or 200,000 kilometers, whichever comes first. At ginagamit din ito ng majority ng mga car manufacturers sa ngayon worldwide. So chances are na yung sasakyang ginagamit mo ngayon, ganito yung klase ng coolant na nakalagay. So ito yung mas modern na version. Yung third type ng coolant guys, ito one-up pa nila yung organic acid technology. Ang tawag rito ay Hybrid Organic Acid Technology or HOAT. So mix ito ng inorganic plus organic coolant sa mga bagong sasakyan din ngayon. So ano pinagkaiba niya? May dagdag ito ng mga silicates na nag-increase ng protection sa aluminum components from corrosion. Di ba parami ngayon yung sasakyan na may mga aluminum components sa engine natin. So yun yung purpose niya. At mas malakas yung rust and corrosion protection nito kaysa dun sa first two types ng coolant na pinag-usapan natin. Madalas ang kulay nito ay yellow, turquoise, pink, blue, or minsan purple din. At ito naman, recommended siya palitan every 5 years lang or 240,000 kilometers, whichever come first. Okay, so nakita natin may iba't ibang klase pala ng coolant sa mga sasakyan. So how to choose the right coolant for your car? Nakita natin, iba-iba yung klase ng coolant, pero majority naman ng mga coolant na mabibili natin ngayon ay yung tinatawag nating organic acid or hybrid organic acid na. So ito na lang yung choices natin when it comes sa pagbili ng coolant. Pero kapag bumibili kayo sa auto supply guys, madalas tinatanong nila yung color ng coolant. Well, kagaya nung pinag-usapan natin kanina, the color itself, hindi ito pala tandaan para malaman mo kung anong klase ng coolant yung bibilin mo. Anong pinaka-best para malaman kung anong klase ng coolant yung para sa sasakyan mo? Well, pinaka-best talaga is to consult yung owner's manual para makita kung anong klaseng coolant talaga yung recommended ng manufacturer na ilagay mo sa engine mo. Pero paano kapag wala ka ng owner's manual? Hindi mo na sure kung anong klase talaga yung recommended ng manufacturer na coolant para sa sasakyan mo. Well, let me recommend yung isa na reliable na coolant na alam ko. Okay, gusto ko ipakilala sa inyo guys itong Top 1 Power Coolant. Siguro familiar kayo sa brand na Top 1, Well, hindi lang engine oil yung pinoproduce nila o yung products nila. Meron din silang coolant na nagpo-provide ng protection sa ating mga engine. Pero disclaimer lang guys, hindi nila sponsor itong video na to. Pero pinadala nila tayo ng sample product na to try at para mabigay ko yung honest opinion ko sa inyo guys. So ano ba yung pinagkaiba nitong Top 1 Power Coolant sa ibang brands? Well, gumagamit din ito ng Organic Acid Technology Plus. Ito yung kanilang unique formula para tumagal pa yung lifespan ng cooling system components natin like radiator, water pump, thermostat at iba pa. Meron din itong mga proprietary additive package na lumalaban sa corrosion at rust. Subok ko na ito kasi ito mismo yung gamit ko na coolant ngayon. So, meron siyang mga effective na way para labanan o alisin yung mga rust at corrosion sa ating mga engine components. At available din ito guys sa iba't ibang mga car brands na meron ngayon. Ang totoo, it comes with 3 colors pero lahat yan organic acid technology yan. Nagva-vary lang depende sa car na gamit natin. So ngayon guys, pag-usapan natin yung 3 color ng Top 1 Power Coolant at kung anong sasakyan ba pwede yung bawat color na to. So number 1, yung green, Power Coolant Green. Recommended ito sa mga Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, ganon din sa mga Nissan and Subaru na 2009 and earlier model. Ganon din sa mga Suzuki na 2010 and earlier model. Yung pink coolant naman nila ay recommended lang for Toyota vehicles. Lahat ng year and model ng Toyota vehicles, yung pink coolant nila yung kailangan na gamitin ninyo. Next is yung blue. Recommended ito sa mga Honda vehicles nila. Lahat ng years and model ng Honda vehicles, yung blue yung gagamitin ninyo. Ganon din, all models basta 2009 and newer or mas bago na Nissan and Subaru na cars.
So nakita nyo no guys, lahat ng klase ng sasakyan, anumang year model yan, anumang manufacturer yan, pwede itong top 1 power coolant. Kaya kung gusto nyo mag-avail nito, click nyo lang yung link sa description box below para makita nyo yung mga legit at official distributor ng mga top 1 products. So ayun na nga guys, sana natulungan kayo ng video na to know yung importance ng coolant sa ating sasakyan. Pati yung mga types ng coolant at kung ano yung marerecommend ko na coolant para sa inyong sasakyan. Kung may natutunan ka sa video na to, click mo naman yung like button at kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!